Tama ba ang motibasyon mo? Mapagpalang araw ng Huwebes Kapanalig, kapistahan ngayon ni Santa Monica, ang ina ni San Agustin. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Magbantay kayo, sapagkat hindi niyo alam ang araw ng pagdating ng inyong Panginoon. Isipin niyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, magbabantay siya at hindi pababayaang pasukin ang bahay. Kaya maging handa kayo, sapagkat sa oras na hindi niyo inaasahan, darating ang anak ng tao. Isipin niyo ito, may tapat at matalinong katulong at sa kanya ipinagkatiwala ng kanyang amo ang sambahayan nito para bigyan sila ng pagkain sa tamang oras. Kung sa pagdating ng kanyang amo ay matagpuan siya nitong tumutupad sa kanyang tungkulin, mapalad ang katulong na ito. Talagang sinasabi ko sa inyo na ipinagkakatiwala sa kanya ng amo ang lahat nitong pag-aari. Sa halip ay nag-iisip naman ang masamang katulong. Magtatagal ang aking Panginoon. Kaya sinimulan niyang pagmalupitan ang mga katulong na kasama niya, samantalang nakikipagkainan at nakikipag-inumang kasama ng mga lasing. Ngunit darating ang Panginoon ng katulong na iyon sa oras na di niya inaasahan at sa panahong di niya alam. Palalayasin niya ang katulong na ito at pakikitunguhang gaya ng mga mapagkunwari. Doon nga may iyakan at paggangalit ng ngipin. Sa paglilingkod, what motivates you para kumilos ng tama at tapat? Magkaiba ba ang performance mo kung may nagmamatyag at walang nakatingin? Kung ipinagkatiwala naman sa iyo ang pamamahala, paano ka maglingkod? Namomotivate ka ba sa kung ano ang mapapakinabangan mo? O namamahala ka dahil may malasakit ka para sa sambayanan? Bukod pa rito, dapat gising, matyaga, maalaga. Ang pagiging lingkod, hindi para sa sarili, kundi para sa karamihan. Sa Senado, naging lantad sa mata ng mundo ang mga maling asal na mga senador. Nagmamatigas sa baluktot na prinsipyo. Kumakapit sa posisyon dahil sa maitim na motibasyon. Kahit wala na sa lugar, gustong makipagtunggali. Hello? Diba, may consequence ang ganyang manners? Mawawala ang tiwala ng sambayanan at mawawala ng pag-asa ang tao sa pamahalaan. Mawawala rin ang tiwala ng mundo. Baka wala na rin mag-invest sa Pilipinas dahil sa kawalan ng integridad. At higit sa lahat, baka magkakawatak-watak ang ating bayan. Kapanalig, sana sa ating simpleng paraan ng paglilingkod, i-double natin ang ating work. Hindi sa kung ano ang masusungkit ng bawat isa bilang kapalit, kundi gawin natin itong offering. Mag-sacrifice tayo para sa ikapagbabagong loob ng mga kapatid natin na mambabatas. Lagi rin nating i-check, tama ba ang aking motibasyon sa paglilingkod? Mapapatunayan natin na tunay tayong naglilingkod sa paghele ng natutulog na sanggol, sa paghawak sa kamay ng nalulungkot, sa pagdalaw sa may sakit, kung wala tayong hinihintay na kapalit. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon.
lalong-lalo na sa aming mga donors at subscribers. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Mari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isasama namin kayong lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa banal na Espiritu kasama ni San Agustin. Hingahan mo ako, O Espiritu Santo, nang lahat ng aking pag-iisip ay maging banal. Kumilos ka sa akin, O Espiritu Santo, upang maging banal din ang aking gawain. Ilapit mo ang aking puso sa iyo, O Espiritu Santo, nang mahalin ko lamang kung ano ang banal. Palakasin mo ako, O Espiritu Santo, upang ipagtanggol ang lahat ng banal. Ingatan mo ako, O Espiritu Santo, upang maging lagi akong banal. Amen.